the global mindset cultivation, exploring cultural awareness and work ethics for VAs. So, this is very important, no? Mag-start na talaga ako. So, this is very important, no? Especially sa ating mga aspiring VAs or gustong pumasok sa industry, no? Gustong mag-transition. The main point here is mag-transition tayo. Later on, proceed sa mga slides ho natin, no? Kasi gusto ko pong magkaroon tayo ng connection. Especially, ah, tanong ko lang, sino dito, pataas ako ng kamay dito sa ating screen, no? Pindutin natin yung emoji na, na kamay, na nag-hands up tayo na, sino dito may mga trabaho ngayon sa corporate? Like, nasa BPO ka ba? Nasa government or private or nasa business? Si Kenneth meron, si Carl meron din. Taas ng mga raise your hands. Mhm. Mhm. Ay marami, halos lahat 'no, marami. Okay, very good. So, kumusta? Kumusta? Kumusta kayo sa inyong mga office 'no, sa inyong, environment kung saan kayo ngayon 'no? Me myself 'no, before I go deep into sa ating topic, I'm myself, uh, actually, a janitor for years. Then I worked 2 years din sa isang private company, 4 years. Sinasabay ko din 'yun yung pagiging VA ko 'no, at during those ah, as for the, aspiring VAs, so we need to prepare yung mindset natin, especially sa pag-transition natin na papasok tayo as virtual assistant or freelancing or sa industry ng freelancing 'no, as virtual assistant. So, we need to prepare ourselves, especially yung mahalaga dito yung preparation sa sarili natin. So, later on i-di-discuss, i-share ko yan sa inyo, okay? So, actually,
ito yung mga services na ino-offer ko sa client, 'no. So, I'm a graphic designer, a video editor, a web designer sa WordPress, email marketing, real estate research, social media management, copywriter, at papasok na rin yung Go High Level, funnel and automation, which is same kami ni Carl. Same kaming dalawa. Ongoing yung aming training for Go High Level. Why? In this industry, nasanay kasi tayo na yung setup natin sa office, I understood, no, na we do like administration, or nag-file lang ba tayo ng mga documents, or nakikipag-usap tayo sa mga clients, no, face to face. The good thing is that we can use this skills or experience natin na mag-transition into a VA. Actually, yung pinasok ko 'tong industry na ito, wala pa akong experience. Ako ng ah, premium clients, 'no, dito sa pagiging virtual assistant ko. So, may ginawa lang ako, inayos ko lang ng mabuti yung aking resume at yung aking application letter, at inalign ko ito doon sa hinahanap ng client, 'no. So, those things and strategies na kailangan prepare. Kahit may experience sa corporate, kasi dito sa Pilipinas, physically ang galing mo. But yung nag-transition ka into VA, same yung nature sa marketing and sales, but it's totally different. Iba-iba yung mga strategies, iba-iba yung mga approaches. So, kailangan ready ka at naka-mindset yung mind mo, 'no, sa papasukan mo. Kasi etong mga client natin, they have this high, 'no, high expectation sa atin as mga VA. Kasi tayo po ang nag-o-offer ng ating services, 'no, sa mga clients natin. Okay? Tayo yung hinire nila para mag-solve ng problem nila. Hindi dapat tayo yung maging problem nila later on. Okay? Kaya mahalaga yung preparation. I believe, and I know marami na kayong napanood, marami na kayo nakitang mga content creator, itong mga sinasabi, tinuturo, nagbibigay ng free resources, grab it and study, 'no? Do research. Ah, 'Wag na tayo doon sa tinatawag nating how po, 'di ba? I'm interested. Um, Although okay lang naman yun, but the question is, kailan ka ba magsisimula? Ano ba yung dapat mong gawin? So, tonight, I'm going to share to you personally, my experience kung paano ako nag-start as VA na walang experience. Okay? So, how did I get clients? No, from no experience at all. Ano yung ginawa ko? Ano yung mga strategies na ginawa ko? So, I'm going to share that with you later. Okay? So here, uh, in this global mindset cultivation, we will discover the importance of cultural awareness and international work ethics in today's virtual world. Mahalaga ito na maunawaan natin that our cultural awareness dito sa Philippines, yung ating work ethics in a corporate world dito sa Pilipinas, it's very different when you go outside, when you go international. There are approaches, there are ways, communications, understanding, para kayo ay makapag-build ng good work relationship with your clients, 'no? There are things din later on na i-share ko sa inyo verbally, wala siya sa slide ko. I want you to take note of that later. Talaga na maunawaan natin at maintindihan natin yung pinapasok natin. Mahirap yung hindi ka handa, 'no? Mahirap din na kukuha ka lang ng ibang mga works ng ibang VA or
resources ng ibang VA para gawin mong portfolio mo. Napakahirap nun. Wag na wag mo talagang gagawin yon. Okay. Maaring mag-workout siya kung yun ang nakasanayan mo sa company or sa corporate work before, no? But in the virtual world, hindi po talaga uubra yan. It's there is a great risk, no, sa atin kasi tayo po yung mapapahiya dito. Okay? Tayo po yung mapapahiya. Fake it until you make it. Do that. Okay? I do not recommend that. Wag na wag niyong gagawin yun. Mas okay yung nakakuha ka ng client dahil meron kang confidence sa services na ino-offer mo sa client mo. Okay? So, ano yung objectives natin, no? Objectives natin for tonight is to understand the importance, okay, of cultural sensitivity and its role in enhancing virtual collaboration, explore essential work ethics and standards that are crucial in global virtual environments, learn strategies for effective cross-cultural communication to build strong rapport with international clients, develop the ability to adjust your work style to align with the varied preferences of the global clients, gain insights into fostering long-lasting relationships with clients from diverse cultural backgrounds, identify common challenges faced in global virtual teamwork, and discover practical solutions to overcome them, and also recognize how adapting a global mindset can boost your employability and appeal to potential employers, and lastly, to explore case studies and real-world experiences that highlight the impact of cultural awareness in professional settings. So, ito yung objective natin. We will stick on this. I will stick on this. Then, magbibigay lang ako ng konting information about this and experience-based, no, with a real client. Okay? So, I have a question here, no, how to transition as an office employee to remote office or a virtual assistant. The question is how po? How? So, um, first you need to be prepared. Sa kailangan ng preparation. When I was in the government, ako ay nag-work sa government for 6 years, and during that period, nag-apply na ako. Nag-try na ako nag-apply. I started way back 2021. Okay. So, what I did, wala pa 'tong mga TikTok, wala pa 'tong mga influencers, wala pa even before pa ito, I guess, ng pandemic or during pandemic ito, 'no. Wala pa, 'no. Ang dami pa, hindi pa gaanong ka-saturated yung, industry ng, as virtual assistant during this time. So, what I did preparation. Naghanda ako, 'no. Since I'm working in the government from 6 AM hanggang 5, no, PM. So, within that pagdating ng gabi, doon ako nag-a-apply, nag-a-apply, no, ng aking mga application as VA, no. So, that time, ginawa ko is ginawan ko ng mindset, ni-ready ko yung sarili ko, no. Especially, ano ba yung mga services na puwede kong i-offer sa client ko? Ano bang dapat kong gawin? So, kailangan may preparation. Later on, i-discuss natin 'yan, 'no? Kailangan, maging teachable ka, maging professional ka pa rin. Do research, importante talaga ito, 'no? 'Pag tayo ay nag-a-apply, kung tayo ay gusto mag-transition, do research first kung para sa'yo ba talaga ang pagiging VA, 'no? Kasi hindi po lahat is, puwedeng mag-VA, okey? Hindi din siya sa lahat. Ay, 'no, yung pagiging VA. So, nakadepende sa'yo. Kaya nga, you do research, pag-aralan mo muna, okay? Kasi before kasi marami na akong narinig like, sa VA, 'pag gusto mag-VA makaka-earn ka ng 6 digits. Totoo ba? 'Di ba? So, yun yung nagpa-hype sa akin dati na, "Uy, 6 digits daw 'pag magvi-VA ka, ganito ganyan." 'No? So, dahil hype ako before,
tie-dye lang ako, nag-apply ganito ganyan. Hindi ko pa alam kung tama ba yung application letter ko, hindi ko alam kung yung resume ko halang lahat na lang nilagay ko dun sa resume ko, hindi man lang ako nag-study, 'no. So, nagkaroon talaga ako ng failure in the first phase kasi walang nag-guide sa akin, walang nagturo. Wala akong nakikitang mga TikTok influencers nag-share ng kanilang mga experiences. Wala pang mga free resources during those time. So, walang-wala. I do it my own. So, mahalaga yung research 'no, ah, sa part na ito. Etong how po ganito ganyan, I don't know 'no, ah, I don't know kung gumagawa ba tayo ng preparation 'no. Kasi itong how po, na answer na ito 'pag napapansin ko 'to, eh. Nagpo-post na 'tong mga influencers natin, 'tong mga may mga VA natin nagpo-post na sila ng instructions, nagpo-post na sila, naglalagay sa captions, anong dapat gawin step by step, may mga links na anong dapat gawin. Pero the comment is, the question is, meron pa ring how po, 'no? So, doon pa lang natin malalaman kung meron tayong tinatawag na skills. Skill din 'tong soft skill, itong tinatawag nating attention to details. Okay, mahalaga 'tong skills na 'to 'pag ikaw ay pumasok sa virtual world. Okay, nakikita mo agad kung ano yung dapat mong gawin, know-how, yung mga errors, nakikita mo 'to, attention to details. Ito yung mahalaga din 'to, 'no, especially during interview. At tatanong talaga 'to sa'yo ng client mo. Yung pagiging professional natin nandoon pa rin. Dapat hindi tayo yung parang, dahil all-knowing ka, nanggaling ka sa corporate 'no, may maganda kang title sa corporate, pero 'pag pumasok sa virtual, back to zero ka talaga. Back to zero yung experience mo dahil virtual yun. But yung experience mo sa corporate, yung skills na meron ka na, kailangan i-a-align mo ito sa need ng client mo. Being professional is you don't like parang, "Ako na jud ni," sa Bisaya pa, 'di ba? "Ako na jud ni, kaya na ko nimo ana." So, be very careful about that matter. Kasi some clients, 'pag alam nilang all around ka, alam mo lahat ganito, ganyan, ang dami niyang ipapagawa kahit di mo alam. Hindi mo alam kung anong tools ang gagamitin mo. Hindi mo alam kung paano ka mag-start, 'di ba? So, be professional as much as possible, ah, bitinin mo naman yung client mo kung anong puwede mong gawin. Gulatin mo sila, 'wag mo ibigay lahat-lahat. Naku, na maraming napapahamak dahil diyan, 'no? So, be careful. Nandoon pa rin yung high standard natin of professionalism and yung ethics natin, 'no? Ah, Dapat nandoon pa rin sa 'pag tayo nagde-deal sa client natin. Yung focus, dapat seryoso ka dito, okey? 'Pag may binigay sa'yong mga free resources, 'pag may binigay sa'yo na trainings, 'no, o kung meron kang mga like may mga free trainings o may napapanood ka like itong mga webinar, so kailangan magbigay ka ng importance and focus dito. Kasi makakatulong 'to sa'yo, 'no? Focus na nandoon din yung commitment mo, 'no, in such na hindi ka lang na-hype, okey ka ngayon but later on nag-change yung mood mo, nag-change yung decision mo, okey? Kaya nga, ako personally, hindi ko ina-advice sa inyo na mag-resign agad kayo sa corporate work ninyo. Don't ever do that, okey? Wag na wag kayong mag-resign kung wala pa kayong clients. Even may clients ka na, wag ka munang mag-resign, okey? Somehow, during interview tatanungin ka ni client, "Meron ka bang work ngayon?" Sometimes sinasabi na lang natin na, "I'm not working now, wala akong work ngayon," 'no. Pero dahil magkaiba yung time zone, excuse me, dahil magkaiba yung time zone natin, sinasabing wala. Kasi yung time zone nila is 'pag morning sa kanila, gabi sa atin. So meron ka pang time mag-work kahit 3 to 4 hours, 'no, depende sa need ni client. So gano'n. So, ina-advice ko talaga sa inyo kung ikaw ay nagtatrabaho pa ngayon, 'wag na 'wag ka munang umalis sa trabaho mo. Make sure
kung gusto mo mag-transition sa pagiging virtual, make sure meron kang ipon at least 6 months na ipon, okay? Kung kaya natin yon. So, kailangan may discipline tayo. So, at least meron kang reserve na ready, 'no? Since ako nasa government before, so hindi ko talaga ginalaw yung, mga bonus ko, at the same time yung separation pay, yung ako ay nag-resign. Nag-resign ako sa government when, ah, kuwan na ako, 6 months na ako sa client ko at medyo naging stable na siya. So, nag-resign na ako sa government, okay? Kasi honestly ah, ang baba talaga ng sahod. Siguro minimum na siguro yung 10,000 or 14 or 15,000, a month. 'Pag nasa government ka, yung pinakamababang posisyon, yun yung pinakamaliit. So, hindi kayang buhayin yung pamilya, kaya naghahanap tayo ng extra income. So, be committed, andoon yung commitment mo. Alam ko sa inyo maraming naghahanap ng mga part-time lang, 'no, sa pagiging VA. So, ah, mahirap yun. For me, mahirap yun kung magpa-part-time lang ako, 'no, um, para sa'kin. Pero okey naman kung gusto niyo mag-part-time, pero for me nahihirapan ako 'pag sa part-time lang. So, yung mostly mga clients ko, full-time ako sa kanila, okey? So, eliminated yung mga bad habits natin sa ating korpo, 'no, mga habit natin na parang mag-procrastinate tayo, hindi muna gawin yung task. Alam niyo po ba na dito sa pagiging VA, mas nakikita ko yung sarili ko na mas naging productive ako. Mas naging productive ako, ah, even though productive ako sa government, mas nakita ko yung sarili ko na mas naging productive ako na walang nakatingin sa akin, okay? Kasi output-based tayo, 'no, based performance tayo dito, 'no, sa pagiging BA. Doon natin bine-base, doon tayo ni-rate sa mga services na ino-offer natin kay client, okay? So, eliminated yung mga bad habits, yung mga manyana habits, 'no, yung hindi ka pumapasok on time, 'di ba? So, tulad ng sabi ko sa inyo, yung work ethic is very different, 'no, compare dito sa Philippines at yung sa mga international clients natin. And of course, part of the preparation is i-explore mo muna yung mga online platforms natin nag-o-offer ng mga, ah, work, from home, 'no, or remote work, 'no. Marami diyan yung, Upwork, Online Jobs, .ph, 'no, Fiverr, marami pa, Virtual Staff. So, usually ako, lahat ng mga clients ko sa Online Jobs PH. So, doon talaga, doon ako kumukuha talaga ng maraming clients sa OLJ. So, although nag-try ako ng Upwork, may may nakuha naman ako sa Upwork before pero hindi ko na siya kinontinue, 'no, ayun. So, kailangan ng mahabang pasensya dito. Alam ko na ang iba diyan nagmamadali talaga like, "How po, gusto ko na agad 'to malaman." So, we need to plan. Ano ba yung mga services na puwede kong i-offer kay client? I-list down mo yung lahat. So, paano 'yan? Wala pa akong experience. Anong skills puwede kong ilagay? Marami naman tayo diyang mga soft skills like sa communication, attention to details. May mga tools tayo diyan na ginagamit natin sa office usually yung, Microsoft Office, 'no, Google Workforce, yung mga tools, okay? Marami pa um, sa video editing puwedeng Adobe Premiere Pro, DaVinci Resolve, 'di ba? Marami pa diyan yung sa graphic naman yung Photoshop, 'no, um Adobe Illustrator. So, marami iba't ibang klaseng tools ngayon, 'no, especially, with the use of AI, mas napadali yung trabaho natin because of, AI, 'no. So, marami tayong puwedeng mailagay na skills. So, kung most likely kung office yung setup mo, so puwede kang mag-apply as, general virtual assistant. So, general, 'no. Puwede din specific, kung ikaw ay palaging nasa Facebook, sa Instagram. Why not try a social media, manager, yun. So, kung mahilig ka mag-edit ng mga videos, so puwede kang video editor, specific, 'no. Pero as
VA, so kailangan, I tell you, dahil tight tight masyado yung industry natin. So kailangan kuwan, ah, marami kang alam, okey? Kasi, ah, para naman yun sa sarili mo, benefit yun, yung benefit sa'yo yun, 'no? Ikaw naman kasi yung magiging expert, 'no? 'Pag marami kang skills, 'no, marami kang mga experiences in these platforms, in this application, 'no, in these resources. So, mas mapapadali yung, pagbibigay mo ng services sa mga clients and mas appealing yon, 'no, dahil nandun na lahat sa'yo. And then from there, you can negotiate with your clients kung magkano yung, ibabayad sa'yo, like magkano yung rate mo, 'no, as VA sa services na ino-offer. So, you can negotiate with that with your client, 'no. In negotiation naman din is, tanong ta magta magbato ka ng tanong, magkano ba talaga yung budget nila for this role? From there, so pag-uusapan niyo, mag-negotiate kayo, okey? And you if maging maayos yung inyong, negotiation, from there you can close, a client, okey? So, wala pa tayo, dito pa lang tayo, okey? So, number one na kailangan yung, kailangan niyong tingnan dito is yung cultural sensitivity in a virtual collaboration. So, meron akong mga key 3 points dito. Recognize cultural nuisance, understands how different, cultures approach work, communications, and collaboration, which can help in avoiding misunderstandings, in improving teamwork. So, this is very challenging for us, no? Um, Kasi magkaiba yung ating, work approach. Maaaring nasanay ka, naging habit mo na yung nasa korpo ka pa, na iba yung approach of work and communication mo and collaboration within your team. Dahil nagkikita kayo, okay? Merong interaction, nagkikita kayo physically, 'no, 'pag nasa korpo tayo. But this is different, we're in the virtual world. So, nagkikita lang tayo through our laptops, through Zoom, through Teams or Google Meet or whatever applications you are using to communicate with your clients. That's a different approach, especially in teamwork collaboration. Talagang kailangan dito na yung delivery of instructions, yung delivery of your SOP, 'no, ah, is kailangan magkaroon both parties, clients and you, magkaroon kayo ng understanding dito para ma-improve yung quality of work or services na offer mo sa client mo, okay? For example, 'no, um, sometimes si client yung approach niya sa work is like pagdating sa work is kailangan, eto magaling iba kasi tayong mga Pilipino yung approach niya sa work, 'pag itong task pinagawa sa'yo, for example, ako pinapagawa ko ng campaign, "Okay, Ruben, do a campaign about blah, blah, blah para makahanap tayo ng mga sponsors or grants doon sa US." Okay. Alam niyo ba, ah, dahil tayong mga Pilipino, we are very, skilled, talented, ano, saludo ako diyan, talagang hardworking talaga tayo, 'di ba? So yung sa kanila, pagdating sa kanila yung approach na ito, yung task na ito, 'tong trabaho na 'to, okey, is thinking mindset nila, itong trabaho nito is good for 1 week. Okey, 1 week para magawa 'tong campaign na ito for 1 week, okey? But in our approach, alam naman natin na tayong mga Pilipino parang, talagang binibigay natin agad yung mga best natin. Binibigay agad natin lahat ng mga, yung anong meron tayo na may offer kay client para ma-impress yung client natin. So may mga bagay na hindi rin siya okey, 'no. So kailangan mo talaga siyang pag-isipan. Bigyan mo siya ng, um, timeline. Itong mga work or task na binibigay ni client sa atin. Yung ine-expect ni client na ma-deliver mo siya ng 1 week, pero ginawa mo lang siya within a day, that's a different culture approach pagdating sa work, okey?
So, magugulat talaga sila na, "Uy, natapos mo na agad." 'Di ba? So, mas nagiging kuwan tayo, mas nagiging, I see na naging productive tayo. But alam naman natin that before we deliver our work or output sa client natin, we make sure na na-check na natin 'to lahat, 'no? Nag-double check na tayo, nag-proofread na tayo sa mga spellings, whatever, paano yung flow ng campaign, meron na tayo nito para kung magtatanong man si client, we have that, we can explain that, to him. 'Pag sinabi mong within the day, ma-deliver mo yung output, dapat within the day, ma-deliver mo siya 'pag sinabi mo kay client, okey? Kaya nga, 'wag tayong mag-assume na within the day magawa natin agad yung task or yung work natin na alam natin sa natin na hindi pala natin kayang gawin. Okey, kaya dahil nagkaroon tayo ng problema, nagkaroon tayo ng personal issue, family problem, actually labas na doon si client. I tell you, labas na doon si client. Kung anong meron man tayong mga personal concerns, issues, or whatever, kung ano yung sinabi mo kay client, i-deliver mo yon. Kung anong nangyari, no, labas doon si client. But mas maganda if magkaroon kayo ng open communication about this matter. If meron mang nangyari along the way, communicate mo agad para hindi mag-expect si client. No? Mahirap sa ating mga Pilipino sometimes dahil na nag-panic na tayo, natin alam anong gagawin natin. Ngayon dahil sa takot mo, hindi mo in-inform si client. That's, very wrong. Okay, 'wag mong gagawin 'yun. Always communicate. Me and my clients, I have this open communication with him at collaboration. Sabi ko sa kanya, "This is what I can do on my side." Eto, binigay ko sa kanya. Siya din, gagawin niya din yung part niya doon sa kanya. Kasi sa kanila yun, eh, sa US yun, eh, okey? May mga iba pang mga elements or may mga iba pang mga key person na kailangan niyang i-coordinate doon para ma-perfect yung output o yung work or yung campaign na pinapagawa. So so importante yon na ma-recognize natin yung differences. I know here in the Philippines, grabe pagdating sa teamwork alam natin parang, ah, we do our best na yung team natin 'no, lumago 'no. Gano'n pa din man 'no, sa international, setup. So, pero may mga things lang at mga approaches na kailangan mo ring i-consider para walang misunderstanding 'no, sa work, sa communication, sa collaboration 'no. Importante 'yun kaya kami sa client ko, we are using yung, Messenger sa Facebook. Doon kami nagko-communicate 'no, 'yun yung platform namin of communication through, Facebook Messenger 'no. Hindi kami sa WhatsApp or whatever. So, mas convenient sa amin 'no. Ang maganda lang kasi sa kanila is tinatanong ka nila kung saan ka komportable. Eh, sabihin talaga natin, dito ako komportable and sila sometimes nag-a-adjust. So, it depends on your relationship, work relationship with your clients. And also respect cultural differences. Yung yung client ko kasi siya ay, Black 'no, American. So, dito din sa ano, sa differences namin. So, ah, I always respect my client, hindi wala out naman sa atin yung mga VA kung sino yung client natin, kung anong kulay ng skin niya, whatever, 'no. But meron silang mga traditions, values, and practices, sa international clients natin, ah, para magkaroon tayo ng positive working relationship, dapat i-respect natin 'yan, 'no. Especially kung si client may time or period within the day na sa kanya lang ito, nasa calendar kasi sometimes tayo kina-calendar natin 'yun, eh, kung ano yung mga activities na ginagawa ni client. So, may mga times or traditions lang ginagawa, so respect that, 'no. That is out of our, contract, you know. Kung may mga practices lang ginagawa, then since tayong mga VA is working with them,
ganun din yung magiging takbo ng ating, practice 'no, sa kanila. Like may example kasi yung client ko nasa States. So kung ano yung mga traditions or festivity or practices nila, ina-adapt ko din 'no, ina-adapt ko din kasi para mas maintindihan ko sila. 'Pag may mga holidays, ayun. So, hindi Philippine holiday ang sinusunod ko, US. So, US holidays, so yun yung sinusunod ko. Eh, siyempre, ah, doon tayo nagtatrabaho 'no, online, mga gano'n. So, we need to create a positive working relationship with our clients. This is very rewarding 'pag once magkaroon kayo ng relationship with your clients. So, next, adapt communication styles, be flexible. Kailangan yung tone ng ating boses, yung ating panalita 'no, um, based doon sa mga cultural context sa mga clients natin. Especially 'pag yung client natin is kung pro sila sa mga LGBT, example lang, or ito yung ginagawa nila. So, 'wag natin sabihin na 'wag tayong magbigay ng opinion natin regarding that matter na outside siya sa ating work 'no. Just respect. Kung gano'n yung client natin, then be it. So, wag tayong magbigay ng mga, ah, things na very personal sa kanila na ganito, ganyan, unless they ask question, unless nagtanong sila sa'yo on your personal point of view, 'no? So, especially tayo, 'pag nasa corpo tayo, for example, 'pag tayo supervisor, manager, or meron tayong mga positions sa government before, and then nag-VA tayo, and then sanay kang magsugo-sugo, sanay kang 'di ba? So, dito hindi po gano'n 'yun. So, yung tone natin, yung language natin, ayusin natin, okay? So that, we can build trust doon sa mga clients natin internationally. So, kailangan ma-adapt natin yung kanilang communication, styles, okay? Sometimes, yung client ko nahahawa na ako sa kung paano siya daw yung magsalita. Na alam niyo naman na iba talaga magsalita yung mga 'no, mga ibang American. Akala mo pinapagalitan ka pero hindi pala yun. So, gano'n. So, kailangan maintindihan mo yun, 'no? So, although meron tayong language barrier sometimes sa ibang mga client natin, so from time to time, as you as a person, as a virtual assistant, so kailangan ma-break mo yung gano'ng barrier 'no, with your clients. Sometimes may mga joke silang binabato sa'yo pero hindi mo nakuha na joke pala yun, tapos na-hurt yung feelings mo, and then nag-rant ka na agad sa Facebook, hindi mo alam na friends pala kayo ng client mo. Ako ako talaga personally, friends kami ng client ko 'no, sa Facebook, na kailangan talaga kasi ako ang nagma-manage ng mga accounts niya 'no, sa business. So, andoon friends kami, kaya kung anong pino-post ko, sometimes may community siya i-screenshot niya, sabi niya, "Ben, gawin natin 'to, gawin natin ganyan, ganito, ganyan, ganito, ganyan." So, from there, I'm very careful lang din 'no, naging transparent lang din ako sa client ko pagdating sa work, ano, pagdating sa work. And di maiiwasan sometimes na si client is mag-o-open up ng kanyang mga personal family matters, personal problem niya, nag-o-open up talaga 'yan. Sometimes, mas mahaba yung chika namin compare sa trabaho, okey? So, dito dapat sensitive tayo sa mga cultural sensitivity 'no, sensitive tayo sa kanilang culture. So, iba-iba 'yan from US, from Australia, from UK. So, different approaches depende sa style ng client mo. Kaya nga we do research, okay? Ano ba yung mga gusto ni clients? Magtatanong ka talaga 'no, 'pag kayo ay close na, na-hired ka na, magtanong ka about sa client mo, I mean, blah, 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 open up 'no, in a way, in a sense na professional pa din yung approach mo, yung hindi nakaka-offend, okay? So, gano'n. So, kailangan mag-adjust talaga tayo, mag-transition talaga. Mahirap talaga yung transition period, yung adjustment period natin. Um, it took me how many months? 4 or 6 months bago ko na nakuwan, ano ba 'to, na-adapt yung approach 'no, pagdating sa kanila, okey?
Ayan. Then next, yung work ethics and global virtual environment. So dito may nilagay pa rin tayong punctuality and time management dahil may mga clients tayo na especially 'pag nasa Upwork yung client mo, usually meron tayong tinatawag na time tracker. May mga time tracker talaga, 'no? Even though ako hindi ko na-experience yung time tracker o yung micromanage ma ma management, wala ako nun, wala akong time in, time out sa client ko ngayon. So flexible time talaga ako and mas preferred ko yon. Okay. So dito kahit wala kang time tracker, okay, pero kailangan mo pa ring i-record 'no, sa spreadsheet yung, task na ginawa mo. Okay, task sheet. So, doon mo pa i-record yun, anong ginawa mo, anong oras ka nag-start, 'no, kahit wala kang time in or wala kang time tracker, gawin mo pa rin yun as reference. Kasi kung tayo ay magse-send ng invoice sa client natin, at least meron tayong basis. Okay. So, sa spreadsheet natin yung ginagawa. So, importante pa rin yung punctuality and time management kasi nga magkaiba yung time zone natin. For example, ako, I'm working with a US client. So, kung anong oras ngayon, kung 6 PM ngayon, so doon sa kanila, sa CST, Central Standard Time ako, sa North America. So, yung time zone doon is kung 6 PM dito, ibig sabihin 5 AM doon. So, gano'n. So, alam ko yon dapat. So, alam ko kung anong oras ako mag-start sa work. Usually nag-start ako mag-work, um, 10 PM or 9 PM or 10 PM, 'yan depende sa akin. So, gising na 'yan yung client ko on that time, 'no. So, doon na kami nag-start mag-communicate hanggang 6 AM, okey, 6 AM or 5 PM doon sa kanila, okey? Ayun, so importante pa rin 'yan, 'no, yung time management especially 'pag meron kayong mga meetings, 'no. So, 10 minutes before mag-start ang meeting ninyo dapat ready ka na, okay. And then kasi dito sa atin, sa setup ng corporate natin, 'pag magme-meeting tayo mas mahaba pa ang chika compare sa meeting, totoo? 'Di ba? So, dito kasi 'pag meeting sila ng 15 minutes, 15 minutes lang talaga 'yan. Mag-e-end agad 'yan ang meeting ninyo. Depende na lang mag-extend lang 'yan ng 5 minutes kung meron pang mga additional matters. The most na siguro pinakamataas 10 minutes additional time, 'no? Mataas na 'yan 'pag once may mga other matters pa. Pero usually 'pag nag-set siya ng 15 minutes, that is 15 minutes. Because they respect yung time ng ibang tao, ng client. So marami akong clients actually in nasa Amerika lang pero iba-iba yung time zone. So talagang nag-a-adjust ako pagdating sa mga calendars at sa mga meetings namin. So meron tayong mga tools and AI tools or applications na puwedeng gamitin 'yan para ma-identify mo yung different time zones ng mga client niyo, okey? So, dito rin dapat meron tayong accountability, 'no? Dapat consistent tayo sa ating work, especially sa ating clients. So, eto, transparency, worthiness, kahit nasa remote settings tayo, especially sa may mga time tracker, 'di ba? So, alam ko may mga VA din na may mga technique sila na ginagalaw yung mga mouse nila, nagwo-work pa yung screen nila. And every 5 minutes nagte-take ng screenshots, 'di ba? So may mga gano'n, yung may mga time tracker nakakaintindi sila dito. But it is very important na yung transparent and trustworthiness is nandoon pa rin even though, nasa remote settings tayo. Kung gaano ka ka-transparent nung nasa corporate ka at kung gaano ka na pinagkakatiwalaan ng boss mo nung nasa corporate ka, dapat hindi yun bago nung ikaw ay pumasok as virtual assistant. Okay. So, sa mga international clients natin, ako 'pag meron akong hindi alam, sinasabi ko sa client, sinasabi ko lang na, "I don't know this but, I can do research and study about this matter." Sinasabi ko lang gano'n sa kanila. Hindi ako yung parang magbabida-bida ka na, "Okey, alam ko 'yang gagawin mo 'yan." Tapos expectation nila na magagawa mo yung trabaho pero hindi, that's ekis. Oo, puwede ka lang tanggalin 'yan. Alam mo, puwede ka lang tanggalin ng client mo kahit walang consent, okey? Kasi mahalaga sa atin as VA na
dapat accountable tayo sa binibigay ni client sa'tin, especially 'pag ikaw ay executive assistant. So, usually binibigay sa'yo lahat pati mga, credit cards ng client mo, binibigay yung mga personal information nila, name, address, phone numbers, emails, lahat ikaw nagma-manage, even groceries, booking flights, hotel. So, 'pag mga executive assistant ka, so maraming binibigay sa'yo ng mga information, important information ng client. Ngayon, 'wag ka talagang na gamitin yung mga credit card nila for your personal use kasi puwede ka nilang habulin dito sa Pilipinas, okey? Puwede magrereklamo yan ng bank, nalaman nila yan. So, as a person 'no, yung character natin na pagha-handle ng mga personal accounts ng mga, ah, clients natin dahil binibigay nila yung full trust sa'yo kaya 'wag natin i-break yun, 'no. Kaya sometimes hindi natin masisisi yung ibang mga clients natin na masyado silang strikto, nagmo-monitor na sila, ang dami ng mga restrictions dahil ito ay based sa kanilang experience sa mga previous VA, okey? So gano'n, nagsa-suffer yung mga bago, mas nahihirapan pumasok yung mga bago because of this. So, dapat consistent ka sa work mo, sa delivery ng iyong services, dapat consistent o mas galingan mo pa, mas pagandahin mo pa, okey? Yung confidentiality and integrity, I believe may NDA yan tayo, non-disclosure agreement, okey? Especially sa mga personal informations, sa pakikipag-usap sa ibang mga clients 'no, we are usually hindi tayo natin puwede siya i-disclose sa ibang mga clients, ganito, ganyan. So meron 'yan, depende sa contract ninyo with your client 'no. So yung high standards of work ethics, yung i-safeguard mo yung, client's information 'no, delivering honest and high quality work. So dito tayo kilala 'no, mga Pilipino, na meron tayong integrity pagdating dito sa, work ethics natin, pagdating sa mga international clients natin, okay. So dapat, i-safeguard talaga natin 'yan. Huwag tayong burara, okey? 'Yun talaga yung term 'no, yung ilalagay mo lang itong mga info na ito kahit saan-saan lang diyan sa PC mo or sa laptop mo, don't do that. As much as possible, create a folder and yung mga information, put a password, i-lock mo 'yan, ikaw lang ang may access so that hindi naman 'to ma-access ng iba pang mga tao. Kung masira yung device mo, you have, a backup na save ba 'to sa drive mo, pataasin mo yung security ng mga Google accounts mo o anong ginagamit mong mga applications or software na puwedeng, itago yung mga informations. Meron 'yan 'no, meron 'yan available. So, I think binabayaran 'yun, may mga gano'n. So, see to it na lang na wala ang ibang taong maka-access ng iyong mga personal gadgets 'no, especially yung mga personal informations, yung mga bank information ng iyong client, okey? So, 'wag mo ba siyang basta-basta i-she-share or ano, so 'wag na 'wag without client consent, okey? Next, so importante rin dito yung effective cross-cultural communication dahil hindi talaga maiiwasan na meron ka talagang makatrabahong iba ding lahi, 'no? So, active listening, this is very important. Ako, ang ginagawa ko, 'pag nasa meeting kami, kung nakikinig ako kay client sometimes hindi ko siya maintindihan, yung mga terms na ginagamit niya hindi ko maintindihan. To be honest, may mga terms talaga na parang bago, gano'n. So what I did, ah, kumukuha kasi ako ng minutes of the meeting, nire-record ko 'yan, 'no, and then, ang ginagawa ko is kino-convert ko yung recording audio recording to text. So ginagamit ko yung Realstream, .io, free lang yun siya, doon ko ina-upload yung recordings then, tina-transcribe niya. Tapos doon ko nakukuha yung mga important informations. So, aside from that, may mga tools tayong puwedeng gamitin 'no. Kailangan maganda yung, headphone mo or yung headset mo, okey, may noise cancellation, clear,
dapat maayos 'no, um, and then also 'pag hindi mo naintindihan si client, ask a question, don't hesitate 'no, always ask question 'pag hindi mo maintindihan si client. Kasi ang language barrier is talagang very, nandiyan talaga siya. Sometimes andoon ka lang magte-take ng note sa meeting ng client mo, and then nag-uusap sila with other clients, hindi mo maintindihan yung pinagsasabi nila. So, always ask questions. Be clear, concise sa communication. Eto ang mga international client natin, I tell you, guys, eto sila direct to the point. Ayaw nila yung marami ka pang mga Christmas tree na nilalagay, flowery words, 'no. Ayaw nila yung marami ka pang mga ingredients na nilalagay sa mga sinasabi mo sa communication mo, no. As much as possible, ah, direct to the point. Kung may sasabihin ka, direct to the point, okey? Kasi busy yan sila, marami silang iniisip kaya, direct to the point. Ano yung concern mo, ano yung tanong mo, yan, direct to the point. So, nonverbal cues, be mindful of cultural differences in body language, tone, and formality communicating, especially in video calls. So, 'pag nasa video calls naman tayo, kung tayo ay nakikipag-usap sa client, 'wag tayo yung galaw ng galaw tayo, para tayong nagbe-break dance, okay? 'Wag tayo yung kamay natin saan-saan lumilipad 'no, 'di tayo nakatingin sa client natin habang nag-uusap, walang eye to eye contact. So, 'wag nating gagawin 'yun, magkaroon tayo ng baka mabi baka magkaroon siya ng misunderstanding sa atin, okey? Baka makuha sila, ma-annoyed sila dahil hindi ka mapakali, ganito, ganyan. So, don't ever do that. So, relax, be yourself, deliver what is to be delivered sa need ni client, direct to the point, okey? Um, make sure 'pag ikaw ay nakikipag-usap kay client, please mag-ayos ka din. Yung background mo, kung hindi maganda i-blur mo na lang, then dapat maayos yung suot mo. Kami, with my client, meron kaming understanding 'pag kami lang nag-uusap puwede na ako nakapangbahay, be myself 'no. Si client na mismo nagsabi sa'kin nun, okey lang yan sa'kin kahit anong suot mo, kahit nakapangtulog ka ba o ano bagay, nakasando ka lang, walang problema yun. Meron kaming gano'n, meron kaming communication ng client ko ng gano'n, kaya okey lang. Pero may mga meeting na may kasama kami, kasama yung mga ibang mga CEOs o ibang mga client namin, so kailangan mag-ayos ako na 'no, mag-aayos ako ng mabuti. I-prepare ko yung sarili ko. So, napag-uusapan niyo naman yan ng client mo. Kasi siyempre ikaw naman ang nagse-set ng mga meetings, okey, with other clients, gano'n. So, ayun, pag-aralan mo yung cultural, differences in body language ninyo, na client mo, ng ibang mga client, pag-aralan mo din. So, gano'n, mag-explore ka, mag-research ka. Mahalaga yon as part of the preparation mo sa pagta-transition natin dito sa pagiging VA. So, adapting work styles and global clients. So, flexibility in working hours. Ito na ang pinakagusto natin kaya nag-VA tayo is work-life balance, may time sa family, may time magbakasyon. Yeah, oo, yes, somehow. Pero sa pagpasok mo as VA, sa first phase ng life mo as VA, hindi mo pa gaanong maramdaman ito. Okay. Dahil marami kang adjustment na gagawin. Marami kang mga things na dapat i-consider. Maraming matatanggal. Kasi ang tanong ko dito sa inyo, ready na ba kayong, um, ah, matulog kayo ng morning then 'di ba, magwo-work kayo ng gabi, sanay ba ang katawan natin, 'di ba? Flexible ba tayo? Nakapag-practice na ba tayong magpuyat? Kasi yung mga naghahaw, hindi pa nila ginagawa 'yan. Okay. Ako nung una, yung wala pa akong client, nung nag-a-apply pa lang ako as VA, almost, 2 months, nag-a-apply lang talaga ako for almost 2 months. So, pina-practice ko na yung sarili ko. So, nag-start na ako from 10 PM hanggang umaga, nag-a-apply lang ako. Yun ang ginawa ko, para na-practice ko na yung sarili ko sa ibang time zone, kung sa Amerika naman ako nag-a-apply or sa Canada, okay. So, gano'n. Pina-practice ko na yung sarili ko.
Gano'n 'yun, kailangan mo talagang i-ready sarili mo, hindi puwede yung magja-jump ka lang na hindi ka nag-prepared, magsa-suffer ka talaga, especially yung health mo 'pag hindi ka sanay magkakasakit ka talaga. Part ng transitioning dito pagdating sa time adjustment, talaga yung katawan mo, okey? Magkakasakit ka talaga kaya kailangan ready ka. Sa unang phase pa lang ng application mo, nag-ready ka na-experience mo 'to lahat bago ka magkaroon ng actual client. Para 'pag may client ka na, talagang masasabi mo na flexible ka, kaya mong mag-work ng time zone nila. Puwede mong masabi 'yun, dahil na-experience mo during your application period, okey? So, kailangan gano'n, dapat accessible ka, nandiyan ka palagi. Always na ni-remind sa'kin ng client ko na palagi siya nagpapasalamat sa akin kasi everytime mag-chat siya nagre-reply agad ako, dahil gising ako sa kanilang time zone, hindi ako natutulog. Lalo na ilang years na. Talaga yung time zone ko nasa US na talaga, US time zone na talaga ako, okey? So next, tailored services and delivery. So dito yung approach natin 'no, yung interaction natin with our clients. So be mindful of that, hindi lahat ng clients is, puwede mong i-interact agad-agad o puwede mong kausapin agad 'no. It depends sa setup ninyo. So, paano ba yung interaction, that is formal or informal, okey? And then if si client magtanong sa'yo at hinihingi yung, suggestion mo or recommendation mo, doon ka magbibigay ng recommendation and suggestion mo 'pag tinanong ka. 'Pag hindi ka tinanong, 'wag kang munang magbida-bida. Okey? Baka mag-iba ang client kasi na dito sa atin sanay tayo magbigay, pero sa kanila hindi. Okey? So, kailangan careful kayo, okey? And then, continuous learning. So, dapat updated ka rin sa global trends. Importante ito 'pag ikaw ay nasa company, working with a client ta's may malaking company sila and then yung company nila is more on marketing and media. So, kailangan i-align mo rin yung sarili mo, do research, do learning doon sa ano yung activity na ginagawa or business operation na ginagawa ng iyong company. So, para maintindihan mo yung trends, maintindihan mo yung, ano yung mga best practices sa ibang mga competitors 'no, at paano magkaroon ng, mag-adjust dun sa diverse work environment at sa need ng clients mo. Especially me, ako sa media marketing, um, usually may ibang mga competitors kami, na-identify ko yun around doon sa area namin 'no, sa states. So, pinapasok ko rin yung ibang mga Facebook page nila, paano ginagawa yung posting, ganito, ganyan. Then sa amin naman, ito yung nakita namin, ito yung kailangan 'no, kasi client kasi usually ako nagbibigay ng recommendation. So, etong dapat natin gawin strategies, ganito, ganyan. Nakita ko etong kalaban natin, ganito, ganyan, yung ibang mga etong ginagawa nila. So, we do yung outside of the box, yung kakaiba. Alam niyo ba, I tell you this, alam niyo ba na, these clients from, um, abroad, the international clients natin, ang pinakagusto nila sa lahat is yung baka magulat kayo, ito yung pinakagusto sa lahat na puwede mong ibigay 'no, dito sila nagiging masaya, customer service. Dahil sa kanila walang gaanong customer service. Kaya nagha-hire sila ng mga VA from the Philippines because mataas tayo pagdating sa customer service. Meron tayong empathy. Marunong tayong mag-deal ng mga customers 'no, ng clients 'no. Kasi nature natin 'yan mga Pilipino, kaya gustong-gusto nila yung mga Pilipino. One thing ah, na experience ko 'no, sa mga clients ko is that sabi nila, ah, bakit daw yung client ko tinanong bakit daw siya nag-hire ng VA sa Philippines, bla bla bla, kay ganito. Ang daming mga negative feedback anyway 'no. I don't know kung sino kaya ang mga VA 'no, kung saan kaya nakuha nila yung mga info. Ang dami nilang mga negative point of view sa mga VA sa Philippines. I don't know lang kung talagang ina-exaggerate lang talaga nila o nung client na yun, na nakausap ng client ko.
Pero alam niyo ba ang maganda dito, if you deliver a quality service, meron kang work ethics, trustworthy, transparent ka, you have this customer service sa client mo, sa pag-deliver ng mga outputs mo, na parang napapawaw sila, na parang, "Ha, how can you do that? Within an hour or within the day nagawa mo na agad yung website na pinapagawa." Sa kanila simple lang, pero ginawa mo na yung best mo na parang nagulat sila. Natawa nga ako ng post ni VA Rookie last time na si client nag-e-expect ng yung video editing mo pang Marvel na dapat yung video editing. So tanong ko doon, magkano ba yung per hour, 'di ba? So sometimes may mga VA na kung ano yung offer, kung ano yung nasa contract, yon. And then kung may mga additional services na pinagawa sa'yo, i-invoice mo na lang yon. Dapat i-communicate mo yun sa client mo, okey? Bago bago mo gawin yung task, i-communicate mo muna that this will be the added, task. So, I'll be sending for now, I'll do it, but next time, I'll send you an invoice. Ayun, parang gano'n, gano'n. So, yun lang 'no, ah communication is a key pagdating dito, oo. So, dapat updated tayo sa mga global trends and practices. Ano ba yung mga in demand ngayon? Paano ba yung trend ngayon? So, kailangan alam mo rin yun as VA. Kaya nga, kailangan mag-research ka talaga, mag-aral ka, okay? Kaya nga, sabi ko sa inyo, 'wag muna talaga kayo mag-resign sa corporate work ninyo, 'wag muna kayo mag-resign 'pag hindi pa kayo ready. Puwede na kayong mag-apply habang nasa government kayo or sa private kayo, puwede na kayong mag-apply dahan-dahan. 'Pag nakuha kayo, nagkaroon na kayo ng nag-adjust na kayo, kasi, 'pag once nagka-client tayo, wala pang isang buwan, wo ako lang personally, 'wag niyo munang gawin like parang i-post niyo agad sa social media, kasi mahirap na baka sobrang excited natin, ganito ganyan, tapos nawala pala yung client sa atin. That's normal, nawawala talaga ang client. Nag-post ka ngayon tapos yung pala scammer pala yung na-applyan mo, 'di ba? So, be careful. Later on yang mga scammers na yan. Fostering long-lasting relationship with global clients. So, una, consistent dapat sa communication. So, maintain regular contact with clients, keep them informed and involved to strengthen the trust. So, I always inform my client 'pag mayroon akong plano, 'no, binigay ko sa kanya o mayroon akong gustong ipagawa kay client, eto for our business, for the company, 'yon, ah, binibigay ko sa kanya, 'no. Like, "What is your thought about this?" No, "This is our plan for this month. So, this is the calendar for this month." Ayun, nagbibigay na ako sa kanya ng draft, then siya pinag-aaralan niya, inaayos niya, ta's binabalik niya agad sa akin, gano'n. So, consistent kami sa communication, even, ah 'pag magsabi ako na, "Ay, hindi ako makapag-work ngayon." So, ini-inform ko siya in advance, days before the day na wala ako, ini-inform ko na si client. Hindi siya puwede yung sa atin na, "Ay, kung gusto ko mag-absent ngayong araw, absent ako." Hindi po puwedeng gano'n, huwag tayong gano'n, okey? Hindi po gano'n. Yung mga client natin iba 'yan, hindi sila Pilipino, ibang lahi 'yan sila. So, dito, kung magpapaalam ka o magfa-file ka ng leave or kung may gagawin kang activities, dapat a day or week before that day, i-inform mo na si client, okey? Para siya ma-adjust din yung schedule niya at alam niya yung mga urgent tasks na ipapagawa niya sa'yo before ka mag-leave or mag-absent, gano'n, okey? So, importante ho talaga yon, communication. Keep them informed para mas strengthen yung trust natin with our clients. So, personalization. So, genuine interest on your clients' goals and challenges, offering personalized solutions and demonstrate our commitment. Dito tayo magaling, no? Magbigay ng solution. Mga problem solver tayo. You know what? Tayo, as VA or sa mga aspiring VAs na nandito, tayo is hired ng client dahil tayo ang magbibigay ng increase ng kanilang sales, ng problem, mga problem solver tayo, yun yun, through our services. Mas mapapagaan yung trabaho dahil nandito tayo mga VA. Dapat gano'n yung maramdaman ni client, hindi yung
Sinabi mo doon sa portfolio mo na ikaw ay isang video editor. Tapos ngayon pinagawa ka ng client mo, okay, do it a long form and a short form video. Okay, you have this week to do that. Binigyan ka ng 1 week. And then later on, talagang wala dahil 1 week pa. Dahil sanay ka sa trabaho mo dati, ay puwede ko lang yung gawin yan. Ayun, ayun. Nagkaroon tayo ng problema. Hindi mo ginawa agad yung task. So nag-procrastinate tayo, gano'n. So malaking impact yun sa atin. Mawawalan tayo ng client. So dapat, ikaw as VA, um, naka na yan, naka-mindset na yan sa'yo. Nagbibigay ng timeline, okay, 1 week binigay sa'kin ni client na gawin ko 'tong video na ito. So, sinend niya sa'yo lahat ng mga raw materials, mga raw resources, mga video clips, whatever, snippets. So, binigay niya na, yung SOP nandiyan na, okey? Swerte kayo 'pag may mga gano'n kayo 'no, ready na, binibigay, gawin niyo na lang i-post. Napakasuwerte niyo kung gano'ng client niyo. Sa'kin kasi lahat ng pinagawa from the raw, from zero. So, yun yung pinapagawa sa'kin ng client. So, nagbi-build ng structure at ng system. So, yan yung ginagawa ko. So, gano'n. So, dapat ma-deliver within the week or before a week. So, dapat, ah, makuha natin, ma-surpass natin yung expectation ni client natin. Mas magas, 'no, mas mapaaga yung trabaho kasi magtatambakan yan, eh, yung trabaho natin, yung task natin. Baka hindi natin kaya i-manage yan 'pag ikaw lang mag-isa, okey? And then ang maganda lang sa kanila din is yung cultural appreciation. Alam niyo ba, dito ko lang na-experience sa pagiging VA ko na na-appreciate ng sobra-sobra. In my how many years? 6, 7, 8, 9, in my 10 years in a corporate, dito ko lang na-experience yung grabeng appreciation, ni client. I've been working with this client, alam niyo ang ginawa niya sa'kin? Binigyan niya ako ng laptop, binigyan niya ako ng laptop na ako mismong pumili, tapos nagpadala agad siya ng pera, binili ko agad ng laptop. Pinakita ko sa kanya, "Ito na laptop, ito yung gagamitin." Binigyan niya ako ng laptop, and then ang maganda lang sa client na ito is, okey, um, papunta ako ng US, ayan, pinapunta niya ako ng US, okey? So, kaya dito ako ngayon sa Manila dahil nagre-ready ako ng mga papers ko nung sa kwan. So, alam niyo ba, if you deliver, oo, if you deliver, ano, um, yung services, right services beyond their expectation, nagkakaroon kayo ng strong relationship, long-term relationship, yung everyday, everyday kang ina-appreciate ng client mo. Everyday ka na-appreciate, nagi-greet pa, "Good morning, today, we have a long week of work, blah, blah, blah." Kasi alam niyo sa Amerika, 'pag may mga event sila or activity, ginagawa nila 1 month 1 to 2 months preparation. So, nung August pa lang nag-prepare na kami for this October na event. So, gano'n sila, okey? Gano'n sila gano'n sila ka-advance, which is good, 'no? Mahaba yung preparation. So, especially ako, nag-run ako ng campaign sa website nila mismo, ibang client 'to, client ng client ko. So, nag-run kami ng campaign, sabi niya sa'kin, "Ben, alam mo ba yung ginagawa mo? Ang in charge nito, sabi niya, ang in charge nito, 1 week, 1 week niyang ginagawa, 1 week siya nagre-report or 1 week siya nag-update, after a week siya nag-a-update na ginawa niya ng campaign, pero ikaw ginawa mo lang within less than an hour." Gano'n. Nagulat siya, ginawa ko lang less than an hour. Iba yung expectation ko, akala ko parang kuwan. Pero I tell you guys, ah, gawin niyo lang ito 'pag komportable na kayo with your clients. Huwag niyo 'tong gagawin sa client niyo na first stage pa lang kayo nagkilala, tapos bigay todo ka na lahat, baka ma-abuse ka rin. Pero make sure dapat nasa kontrata, ikinokontrata niyo 'yan, okey? So, dahan-dahan lang. Alam ko alam ko talaga iba diyan parang
sige ganito ganyan kasi malay mo baka yung client mo startup business pa lang 'yan. So hindi wala pa siyang taon sa o sa business. So expected 'yan na ang bayad ang rate sa'yo mababa pa 'yan. Huwag kang mag-expect agad ng 6 digit 'pag nagka-clients ka, no. So kailangan niyo munang i-foster, i-nurture yung relationship ninyo with your clients, 'no? Para ma-hit niyo yung 6 digit. Alam niyo ba yung 6 digit puwede niyo yan ma-earn sa isang client lang, okey? So, kailangan maging ka lang, consistent ka lang. Tulungan mo siya sa business. Kasi 'pag tinulungan mo yung client mo sa business kasi yun talaga ang role natin, tulungan sa business nila. 'Pag nagkaroon ng malaking sales yan, talagang aangat ka din, sasama ka rin pataas, okey? So, gano'n. Ako kasi nag-start ako dito, nag-start ako sa $6 per hour, 'no, doon ako nag-start. Pero ngayon, yun na, hindi ko siya puwedeng sabihin, baka ma-overwhelm. So gano'n, 'no, with this same client 'no, 4 years of working with him, ang dami na nangyari sa amin, mga ups and downs, sinama pa ako, 'no, pati away pamilya sinama ako ba. Pero ang role ko lang doon makinig, okey? Ko lang talaga sa mga personal matters ni client, makinig lang ako, hindi ako magsalita. Mag-okey lang ako, "Yes, I pray for you." Gano'n lang ako. Hindi na ako magbigay ng mga suggestions or mga, "Hoy, grabe naman 'yan." Si Kyle Hapo, 'di ba? So, gano'n 'no? So, dapat, i-treasure mo sila, 'no? And then, I tell you 'pag lumaki yung sahod mo dito, kailangan gumawa ka ng plan. Huwag gastos ng gastos, huwag palaging umutang, huwag mag-Shopee or lahat na lang, no. I-manage mo yung finances mo, make sure na meron kang, ah, 6 months, no, at least 6 months reserve of your money. Separate bank account yun siya, separate account for savings, separate account for, ah, pang vacation mo ano, or for medical or whatever emergency funds. So, make, separate accounts for that, 'no? Bayaran lahat ng mga utang, huwag utang ng utang kasi in this industry, ah, di natin alam, 'no, kung anong mangyari kay client. Baka mamatay yung client, mawalan agad ng business si client, nagkaroon ng problema. So, kailangan prepared din tayo dito, okey? So, 'wag lang tayong 'wag lang tayong parang nag-e-expect na nandiyan palagi ang client, what if nawala? So, ano yung contingency mo? May plan ka ba? So, pinaghahandaan din po yun as we transition. Kaya nga, if you transition as a VA, mag-isip ka, kasi dito mawawala yung mga binabayaran mong SSS, PhilHealth, okey? Mawawala dito yung mga iba pang binabayaran mo sa ibang mga agency insurances. So, kasi ang mangyayari dito, magiging over the counter na siya as personal, self-employed. Parang gano'n na yung mangyayari. So, ikaw na mag-o-over the counter, magbabayad sa mga ganito. So, kailangan naka-set aside din yan sila, naka-plan din yan sila, okey? Oo, 'wag talaga. Serious note, magpakampante na forever si client, 'no? And then I tell you, please, this is a warning, naalala ko, this is a warning to everyone, mga VA. Alam nating AFAM 'yan, alam nating AFAM yung mga client natin. Please, 'wag niyong gawing boyfriend or girlfriend yung client natin, just in case lang na. Kasi may mga ibang kuwan diyan, mga trabaho like yung mga, chatter sa OnlyFans or whatever, 'no, may mga ganyan. Magiging, maging chatter ka, a virtual friend or whatever. Hmm, what if nagagusto si client sa'yo, be professional, okey? Um, be professional 'no, ah, malaking challenge talaga 'yan as VA 'no, pero be professional 'no, magbigay kayo ng limitations. Kasi what if naging broken hearted 'yan si client, mawawalan ka ng client. What if nag-break kayo, 'di ba? What if?
'Di ba, nakahanap sila ng mas magaling pang VA. What if yung in-outsource mo yun ang sila ang nagkatuluyan, 'di ba? So, wag na wag ang point dito, wag mo talagang ibigay yung mga access or account 'no, ni ni client dun sa mga in-outsource mo, baka maagaw sa'yo 'no, baka maging affam nila yun, matanggalan ka ng trabaho. Okay, inagaw sa'yo. So, be careful. And ako nag-a-outsource naman ako, pero dumadaan sa akin, hindi nagda-direct kay client. Even though alam ni client na meron akong team, pero, ang ginagawa ko, in-inform ko siya, tapos ako ang nagsasahod sa team ko. Wala silang direct contact sa client ko, wala silang access sa mga emails. Kung anong trabaho yun lang, hanggang doon lang yun. So, para maiwasan natin yun 'no, nasa NDA yan. So, be professional, okay? Broken-hearted talaga ang client, mawalan ka talaga ng client pa, kaya wag mo talagang gawing boyfriend, girlfriend 'yan, ha? Wag jowain, Sige, kalma lang. Kalmahan lang natin. Ayan, okay? So, next. So, dito, overcoming challenges in a global virtual teamwork. So, ito yung pinaka-challenging din sa lahat is yung handling time zone differences. Tulad ng sabi ko sa inyo, magkaiba talaga yung time zones, kaya, dapat alam mo kung anong client ang ina-applyan mo. 'Pag sa mga posting naman sa, ah, OLJ or sa Upwork, malalaman mo naman 'yan kung saan siya ang country, kasi you do research, okay? You do research, alam mo kung saan naka-base yung company nila, sino yung kausap mo, and also, malalaman mo kung anong time zone nila. Ayun, nakalagay naman, naka-indicate naman 'yan sa job descriptions. Kaya nga 'pag nag-a-apply po kayo, is mga aspiring VA natin, basahin niyo talaga ang job description. Huwag kayong tumalon agad na sobrang excitement ninyo, nagka-client, hindi niyo binasa yung job description, okay? Kasi meron iba diyan, puwede kayong mag-direct doon sa online job PH, meron naman through Google Form or sa, Microsoft Form, meron naman iba sa ibang applications o meron pang dadaan ng assessments or questions bago tayo doon sa initial interview or final interview with the client. So, makikita mo naman 'yan do'n, kung anong time zone sila, okey? 'Yan, Pacific Time ba, Central Time, Mountain Time, so marami. Makikita mo naman 'yan at makakapag-adjust ka. Okay, please do research before mag-apply sa client, do a research, i-Google mo yung kanila, company nila, okey? Kasi para maiwasan natin yung mga scammers. May mga scammers diyan, 'di mo alam na nagbebenta pala, hindi naman scammers 'no, iba pala, hindi pala VA ang hinahanap, ah, maging associate ka or magbebenta ka ba ng insurance, 'di ba? Especially yung mga scammers, 'pag may hinihingi silang pera, huwag na tayo diyan, ekis, 'wag mo na ituloy. Yung kailangan may bilhin kang equipment sa kanila na ito yung cost, 'wag na 'wag, scammer 'yan, ha, scam. Yung mga Yang intro pa lang, "Hello my dear," 'di ba? "How are you today?" May mga ganyan. So, doon pa lang kabahan ka na, 'wag mo na i-continue. Marami yan, naglipa na yan sila. Meron naman mga networking, 'no? So, please do research para hindi mabiktima, okey? Yung 5,000 mo, 5,000 nila, maging 5,000 nila, mga ganyan. You can earn as 5,000 per month, magduda ka na diyan, 'di ba? Okay. So, yeah, sa job description kasi sometimes yung mga question ni client natin is magbe-base din sometimes doon sa job description kung talagang binasa mo. And then or kung gumawa ka ng research about their company. Kasi at least para confident ka rin magsalita or mag-answer ng question. Mag-answer na sa questions nila is regarding sa company nila, 'no? Mas na-a-appreciate nila 'yan 'pag nag-research ka or ni-research mo na yung company nila, 'no? Sabi mo na, "You've been here in the industry for 10 years now." 'Di ba, ang ina-appreciate mo sila that, your company is so amazing that you've been here for 10 years working like that, you help many people, na iba depende.
kung ano yung nakita mo sa, company, 'no, ano yung ginagawa nila. Yung mission, yung vision, ah, yung commitment nila, yung core values. So, kailangan mong pag-aralan yon. Kasi yung application natin, doon natin i-a-align sa mission, vision, sa core values nila, sa job description. Meron naman tayong ChatGPT para ayusin 'yan, okay. So, puwede gumamit ng mga AI tools na para mas mapabilis at maging maayos yung buhay natin. So, dealing with miscommunication, paano mo i-deal ito? Dahil meron tayong mga uncertainties or na kailangan i-clarify in both parties. Especially sa contract mo, sa client mo, dapat klaro yon sa inyong dalawa. Itong napag-usapan nyo, kung may mga added services, o add yun, invoice yon, 'di ba? Dapat gano'n. May mga some percentage, so kailangan pa lang pinag-usapan niyo na 'yun, with your client, para magka-avoid tayo ng miscommunication, especially sa pagbibigay ng task. 'Pag hindi mo naintindihan yung task mo, ask question. Kasi maaaring yung idea mo, hindi pala yun yung idea ng client. Maaaring tama ka sa client. So, kailangan always communicate. And also, yung mga technical, connectivity issues, 'no, kailangan may mga backup plan tayo. Kaya nga sa mga agency natin, sa VA, mga agencies, so nagkakaroon talaga sila ng technical check. Kung what if, meron ka bang extra laptop, meron ka bang backup plan, internet provider, in case mawala ka ng internet, meron ka bang, portable internet, gano'n, or pagdating naman sa power outage, 'no, meron ka bang generator or meron ka bang mga extra power banks na nandiyan na standby, ayun. So, kailangan, sa una pa lang kino-communicate na 'to. And sometimes 'pag kung starting VA ka pa lang, wala ka pang pangbili 'no, ah, hanap ka talaga ng paraan. Ako yung nangyari sa akin nito one time, yung wala akong backup biglang nag-blackout, hmm. Biglang nagkaroon ng power outage yung city. Naku, napatakbo talaga ako ng hotel. Nakapag-check-in ako wala sa oras sa hotel, eh, doon may kuryente at mayroong internet. So, nangyari yan sa akin. So, kailangan maging prepared tayo. Hindi ko man sinasabi na agad ngayon kung nag-a-apply ka, pero kung may trabaho ka naman, ngayon kung may trabaho ka, pag-ipunan mo, bili ka puwede kang mag-invest, bumili. Para sa'yo naman 'yun, eh. Eh, kung wala ka namang trabaho, tambay ka o wala, so hanap tayo ng ibang alternative or mag-communicate tayo sa client natin or mag-inform tayo ahead na nagkaroon tayo ng power outage. Especially 'pag once may mga meetings, naku, 'yan talaga yung parang parang worst thing na puwedeng mangyari sa ating mga VA, 'no, na ikaw ang nagkuha ng meeting ta's biglang nag-power outage, naku, gano'n talaga, okey. Oh, 7-Eleven, open-minded ka ba? Yeah, 7-Eleven 'yan si Ralph, 'no, sosyal talaga kasi may pagkain na agad 'yan, kukuha na lang 'yan sa shelf. Okey, ako sa hotel talaga ako tumatakbo kasi wala kaming 7-Eleven sa Zamboanga ba. Ayan, sige. So, etong mga issues na 'to dapat na-address na 'to nung una pa lang, and then kailangan meron kang backup plan, 'no, ayun. So, ito yung example time zones. Actually, ito yung ginagawa ko, gumagamit ako, puwede mo ma-search ito sa internet, World Time Body. So, for October 5 ito. So, ilagay ko lang dito, 'no, place or time zone, ilagay ko lang dito yung anong country, then mag-a-add lang siya. So, iko-compare ko 'yan, 'no, iko-compare ko 'yan. Kung 1 AM dito sa Pilipinas, anong oras 'yan sa Los Angeles, o 10 AM. So, dito nakikita mo na 'yan, especially 'pag meron kayong mga multiple clients or yung client mo may meeting with other clients sa ibang country, so puwede mo 'tong gamitin para makita, para makapag-set ka ng appointment, 'no, sa availability ng client mo at sa availability din ng ibang client. Kasi mahirap din nag-set ka ng meeting tapos tulog pala yung client, 'di ba? Hmm. So, dito puwede mo lang 'yan siyang i-add. So, makikita mo na dito lahat ng mga time in different time zones, okay.
So, depende yan. So, ito, World Time Buddy, libre lang yan, pwede mo itong gamitin. Yan. Okay, ito yung ginagamit ko pag nag-set ako ng meeting with other clients. Ayan. Okay. Pwede mo lang siyang i-adjust later. Screenshot lang yan anyway. So, dito naman, boosting employability through a global mindset. So, yun nasabi ko, dapat yung cultural adaptability natin, dapat it will showcase, no, your ability to work seamlessly with clients from different parts of the world, making you a valuable assets to potential employers. So, ito yung one thing na nakita ng client ko sa akin, no, na kahit saang part na ng world, I can manage, no. Nakikita ko as asset. Yun ang magandang dapat makita ng client sa atin. Dapat asset tayo. Asset, hindi tayo liabilities. Okay? Naku, pag liabilities ka, bigla ka nang mawala ng access sa lahat ng accounts. I tell you. Okay? Iiyak ka na lang. 'Di ba? So, broadening skill sets. So, dapat, mas advantage 'pag multilingual ka, marami kang alam. Sa skills naman, hindi ka nagfo-focus lang sa isang niche, hindi ka nagfo-focus sa isang skill. So, dapat open ka sa lahat ng mga skills. I-hone yung mga skills mo dahil sa VA industry, dahil sobrang saturated na talaga yung industry na ito. Ang dami ng gustong mag-VA. Para ikaw ay maging unique at kakaiba, dapat marami kang skills. Para may edge ka sa ibang mga VA. Okay? If you're applying for a graphic designer, video editor, or social media, so may portfolio ka niyan dapat. Mapakita yung portfolio mo. Okay? Kung sa website naman, may mga sample websites ka na pwede mapakita. You can do a portfolio. May mga free portfolio mo. Pwedeng sa Canva, pwedeng sa Wix, no? So, pwede yan, no? Sa WordPress, pwede rin gumawa ng portfolio doon. GHL, Go High Level, pwede din. Okay? So, kung saan mas maganda para mas makita ng client. Kailangan, marami kang tools na alam. Mag-research ka ng mga CRM tools, no? Management tools, calendar tools. So, usually ako pag sa calendar, ginagamit ko yung Google Calendar at saka yung Outlook. So, yun yung ginagamit kong calendar para sa client ko. Yun lang, yun. At least may alam. Usually, yung mga skills na yan, I believe may mga experience na kayo sa corpo. O kung wala naman, you can explore. Okay? You can learn. Lahat ng skills pwedeng matutunan. Pag mag-stop ka na mag-how. How po. Wala po. Wala. Actually, hindi ko alam, no, kung ano bang gusto mong unahin natin sa how po na yan. Okay? Kasi everytime may mga post, how po, how po. So, parang nag-start ka na ba? Nagbigay ka ba ng first step? Kaya una kasi dapat mag-ready ka, mag-prepare ka, 'no? Application mo, yung resume mo, yung sarili mo. Yung mga skills naman, kahit wala kang experience, kasi ako wala akong experience pumasok ako. Sa mga skills naman kasi, anong ginawa ko dahil nagtatrabaho ako sa office, meron akong admin. So, naging siyang admin skills. Data entry, calendar management, email management, nilagay ko yun. Kasi alam ko, kaya sa office yun yung ginagawa ko. Ngayon, sa personal mo, sa corporate mo, nakikipag-usap ka sa mga customer, ilagay mo dun customer service. Yan, pwede mong gawin yun. Pwede mong ilagay yun. Mm. Kasi nakikipag-usap ka sa mga tao. Nakikipag-deal ka sa mga tao or sa ibang mga clients or customers mo. Ayun. Marunong kang mag-edit sa CapCut. Oh, video editing using CapCut with watermark, 'di ba? May watermark na ngayon, eh. Rest in peace sa mga nag-CapCut diyan, 'di ba? So, transition tayo sa Adobe Premiere Pro or sa DaVinci Resolve. So, gano'n. So, maraming may iba-ibang mga tools, 'no? May mga actually yung ginawa ko, hindi pa ako that time, yung nag-start ako, hindi ako gumastos para mag-attend ng mga trainings, wala pa ako niyan.
doon lang ang malaking tulong talaga sa'kin sa lahat at libre is si YouTube University, okey? Doon ako sa YouTube nanood, ayan. How to do calendar management, how to email marketing, how to edit video, how to do graphic design, YouTube. Alam ko si VA Rookies ang dami niya ng pino-post na mga, um, sites, mga tools, AI tools, mga free resources, kahit iba sa ibang mga VA, content creator ang dami nilang talagang pino-post, 'no. So, make sure na 'wag tayong mag-reply ng how doon. Nag-provide naman sila ng details. Gamitin mo na yung skills mo na attention to detail, okay? So, basahin mo yung caption, unawain mo, and follow the instructions, that's it, okay? Gawin mo na, 'wag ka ng mag-comment ng how po or I'm interested, no. Okay, nagbigay na sila ng instructions kaya importante talaga yung nagbabasa tayo ng instructions. 'Di ba maraming nagfe-fail sa exam or sa mga test because they don't follow instructions. Gano'n din sa pag-a-apply dito, okey? I tell you, bago ako naka-land ng premium client, nagkaroon ako ng 100 plus application and 100 plus rejection. And then yung interview, Gina ginagawa ko siyang practice. Pina-practice ko yung sarili ko sa mga interview. Nagkakamali ako sa mga question. Nalalaman ko yung mga tanong nila. Dito ako nagkamali, inaayos ko yung sarili ko. I develop, mina-mindset ko yung sarili ko. Nag-fail ako dito sa interview na 'to, next time etong dapat kong gawin. Hanggang sa makuha mo yung gusto mong itanong. Ito pala dapat, i-base ko pala dapat itong application ko doon sa job description na binigay nila. Usually ang ginagawa ko, kina-copy ko yung job description, pini-paste ko sa, ChatGPT, tapos nilalagay ko sa taas, create an application based in this job description. Yan, create application letter based on the job description below. I-paste ko yung job description, highlight, ayan, tak, pag-click ko nun ChatGPT inaayos niya na, okey? 'Pag hindi ka pa komportable puwede mo pang mas ayusin yun, i-ready mo. I did multiple of, application letters, marami rin akong sets of resume na naka-kuwan siya, ah, naka-align siya doon sa job description. Kasi dito kasi 'pag tayo ay nagsa-submit ng resume at application natin, okey, hindi siya yung general resume, hindi siya yung general na application. So, kailangan ayusin mo siya based doon sa ina-applyan mong trabaho, okey? Niluluto po talaga siya, hindi rin siya basta send ka lang ng send. Especially 'pag sa Upwork ka nag-a-apply may mga connects. So, sayang ang connects. 'Pag hindi ka gumagastos ng connects sa Upwork, every month nagbibigay sila ng 10 connects, okey? So, gano'n 'yun. So, kailangan, um, mag-prepare ka talaga, i-ready mo 'yung sarili mo, 'yung mindset mo. Ready na ba akong magpuyat? Ready na ba ako sa time zone na ito? So, be ready. Kung talagang seryoso ka, 'no? Kasi ang tanong naman talaga diyan is, what motivates you? Bakit gusto mong mag-VA? Bakit mo gustong pumasok sa industry na ito? Dahil ba sa six digit? Dahil ba sa naririnig mo sa ibang mga content creator na you can earn, up to six digit, ganito ganyan. You can earn more than what you're earning right now sa corpo, 'no? Totoo 'yun, it may be real in some VAs, pero as you nagsisimula, no, hindi po siya bed of roses. Hindi po siya yung parang nandiyan na agad on the spot, "Itong gusto kong rate, eto dapat." Baguhan ka pa, wala kang experience, nag-rate ka na agad ng $8. Depende na lang kung nag-post sila na ito yung rate. Puwede kung to be discuss yung rate ninyo, no way. You need to build yourself first. Kailangan may i-invest ka rin sa sarili mo, dapat meron ka pa rin i-sacrifice, yung mahaba yung pasensya mo, okey? So, gano'n. Ang daming competition. I tell you, wala ito sa previous experience mo kahit gaano ka na katagal, like example sa BPO,
5, 10 years ka na. Wala ito sa tagal mo sa BPO, for example, kung ikaw ay nasa BPO. Wala ito sa government office kung ganon katagal o sa private company, wala ito sa tagal mo, 'no? Hindi doon name-measure yung skills mo na puwede mong maibigay kay client. Maaaring magaling ka pero maaaring yung client na yun hindi para sa'yo. There is there is there is will be 'no, a client set for you 'no. Um, Totoo 'di ba? Totoo ba? Agree ba kayo? May nakaset na talagang client para sa'yo kung ikaw ay mag-start na. 'Pag meron ka ng right mindset, you have a good attitude, character, naka-build ka. Ito networking ang tawag dito, 'no, nagbi-build din tayo ng networking. Aside from meron tayong networking from the international side, we have also networking with the VAs. From there, we can, learn from their experiences, we can learn from their skills, knowledge sa mga offer, sa mga free, trainings, 'no. 'Pag free trainings na 'yan, please i-grab niyo na, huwag niyong ibenta, ha? Please, nakakahiya 'no, pinagkakakitaan natin yung ibang mga free resources ng ibang mga content creator, wag na yung gagawin 'yan 'no. Magabaan jud ta ba, pag-ihimo nato na. So, keep it with you, pag-aralan mo paano, okey? Kaya sasabi ko sa inyo ang pagiging VA hindi para sa lahat. Pero kung gusto mo maging VA, ang answer nasa sa'yo. Wala sa akin, wala sa ibang content creator, wala sa ibang mga VAs, ang sagot nasa sa'yo kung gusto mong maging VA. Kung gusto mo ng umalis sa buhay 'no, na palagi ka nagco-commute, traffic, walang time sa family, maliit ang sahod, walang benefit, there is cons and pros naman 'pag nag-transition tayo, okey? Malaki po talaga yung high risk po talaga 'no, na magta-transition ka from the corpo to VA 'pag may client ka na. I There's a high risk, pero yung risk na 'yan, that is part of the preparation. Kailangan handa ka sa mga risk na 'yan. Mawalan ng client, risk na mawalan ka ng mga bonuses, risk na hindi ka makapagbayad sa mga insurance or, other, government system, services 'no. Risk na hindi mo bayaran yung utang mo, biglang nawala yung client mo. So, dapat una pa lang you have a contingency plan for this. 'No? Kasi kung seryoso ka magre-ready ka, hindi ka lang mag-hahaw, haw ka ng haw-haw de Carabao, 'di ba? Start mo na, okey? Nandiyan naman puwede you can ask questions directly kay VA Rookies, nandiyan naman sila, sa Digo City Freelancers, o sa ibang mga coaches natin that providing, tips 'no, about paano mag-VA. You can ask questions directly, 'wag na mag-how. Kasi, um parang hindi mo binasa kasi, ang point kasi doon is yung approach doon is parang hindi mo binasa yung description, hindi mo binasa yung captions, hindi ka nagbasa, 'di ba? So, nandoon na lahat, so bakit magtatanong pa tayo ng how? So, 'yan yung cultural mindset natin mga Pilipino. Gusto natin na i-spoon feed na lang tayo lahat, which is very dangerous. Kasi you know what? 'Pag ikaw ay naging VA, you are on your own. Maliban kay Lord, kasama mo si Lord, siyempre magpe-pray ka talaga, 'di ba? You're on your own, magkakaroon ng problema, paano mag-troubleshoot. Hindi mo puwede from time to time na magko-contact ka kay VA Rookies about this matter. Dahil busy din 'yan, may ibang client din 'yan, 'di ba? May ginagawa din siyang ibang mga tasks, may iba din siyang ginagawang mga kunya deadlines from the client. Or kahit sa ibang mga VAs. We can accommodate that, but not every time. You need to learn on your own. Like me, I learn from my own, sa YouTube, lahat. Ako, may time na umiyak din ako. As dito habang kaharap ko yung laptop ko, umiyak na lang ako kasi pagpasok ko, website agad ang pinagawa sa akin, 'di ba? Kay nagtuga-tuga man, kay gibutang man sa application, gibutang man sa description, na-experience karon gipahimo ang website, o nga, dali-dalig research, maayo na lang 1 week ang gihatag or 2 weeks, sometimes a month.
nakapag-study pa, 'di ba? So, mahirap 'pag gano'n. What if client mo, 'di ba, may pinagawang task sa'yo ta's 'di mo alam, 'di ba, nakakahiya. So, kailangan maging prepared ka. Dapat i-mindset mo 'yan, okey? Huwag mong lokohin yung sarili mo. Huwag mong dayain ang portfolio mo. Huwag kang kumuha ng ibang work ng ibang VA at nilagay mo doon, 'di ba? So, ako kasi ang ginagawa ko, ah, when I'm applying a job, may spreadsheet talaga ako. Doon ko nilalagay kung saan ako nag-apply, nilalagay ko yung link, website, ano yung company, sino yung nagha-hire, at date kung kailan ako nag-apply doon. May tracking ako sa mga job applications ko. Tapos nilalagay ko doon so for interview, naka-schedule na para malaman ko, para alam ko na, "Hala, may nag-email sa akin after 3 week, doon palang nag-reply sa akin. Saan kaya 'to, saan ako nag-apply nito?" Eh, malalaman mo 'yan kasi meron kang link, meron kang ginawang tracking sa inyong ina-apply-ang trabaho. Gawin niyo 'yan, kasi magagamit niyo rin 'yan, 'no, magagamit niyo rin 'yan. Usually ako ginagamit ko pa yung traditional way as of now kasi inaayos ko pa yung portfolio ko as website. Ginagamit ko yung Google Drive, 'no, share and then allow yung access kung saan ko share. Yun lang na ang sina-submit kong link sa portfolio ko, okey? So, dumating ngayon ang GHL, ayan. So, never stop learning. So, doon makakagawa naman ng magandang portfolio through Go High Level, 'di ba? So, yun. So, ayusin natin 'no, kasi what we experience 'no, um, dito talagang kakapulutan natin ng aral as VA. Hindi po 'to biro, mahirap po maging VA. Kaya kailangan una pa lang sanayin mo na yung sarili mo para hindi ka ma-culture shock, okey? Gusto ko talagang itanong sa inyo kung gusto niyo bang ma-culture shock, 'di ba? So, gano'n talagang ma-culture shock talaga tayo ng umpisa dito, ng bonggang-bonggang culture shock, okey? Mahirap na madali, mhm. Mahirap, oo, sa umpisa. Pero 'pag nakuha mo na yung system, madali na lang sa'yo, 'di ba? Pero don't forget, ah, nag-a-upgrade 'yan from time to time. So, kailangan mag-upgrade ka rin, okey? So, mag-explore ka rin ng ibang mga tools, ibang applications, AI tools, 'no? Manood ka rin ng mga videos, mga TikToks ng mga influencers pagdating sa VA industry. Marami tayong mapupulot na kaalaman din sa kanila, 'no, when they share their experiences. Para hindi natin ma-experience yung mistake na na-experience nila, with their clients. Malaking tulong yun sa mga aspiring VAs. Malapit na matapos. Learning from case studies and real world experiences, yes, of course. Um, Successful cross-cultural projects, especially 'no, ah, may mga projects akong hina-handle ngayon with my clients. So, I always, uh, put myself na nandoon ako sa US nagtatrabaho, okey? Ah, and I do this project. Paano ba ginagawa nila ang project doon versus dito sa Pilipinas? 'Yun. So, malaki talaga ang difference, 'no? Yung strategies, paano siya i-apply sa work, magkaiba. Alam niyo, tulad ng sabi ko sa inyo kanina, ah, may mga negative feedback from other clients regarding sa mga VA dito sa Pilipinas. Bakit siya kumuha ng VA sa Philippines na ito naman sila, maga-take advantage lang sila, gusto nila pera-pera lang. Pero alam mo, if you build a strong relationship with your client, siya mismo ang nag-counter attack. Sabi niya, "You are wrong about that." Sabi niya, "Because of my team," alam mo tawag ng client ko sa'kin, team. "Because of my team, ah, yung mga yung mga dreams ko lang before, yung mga plans ko lang dati ngayon nangyari na." Oh, 'di ba? Grabe sila mag-appreciate 'pag Pilipino. Sabi niya, "I tell you, get a Filipino virtual assistant." Sabi niya gano'n, 'no? Walang puwedeng mag-compare sa'tin sa ibang mga lalaki. Palakpakan niyo mga sarili niyo, especially mga aspiring VA diyan, 'di ba? Palakpak naman sa mga self niyo, 'di ba? So
alam niyo, yun lang din yung isang nakaka-motivate sa atin kung, aside sa salary 'no, ma-appreciate yung work natin ng client, okey? Ah, as of now, yung status ko sa company wala pang, nag-ano ako, ah, binibigyan ako ng ano, leadership role 'no, sa company namin. Sabi niya, "Ben, puwede ba ikaw maging ano, vice president na sa project, sa operations, ganito, ganyan." Sinabihan niya ako gano'n. Sabi sa kanya, "Yes, we can, but we will talk about that later." Wow! We will talk about that later. Sabi ko sa kanya, as of now, sabi ko kanya, I will finish first the campaign, the task, the project for this week, and we will talk about that, later." Kasi nag-offer siya sa akin. Sabi sa kanya, hindi hindi ako yung parang ginab "Yes, ganito, ganyan." No, kasi kailangan ko rin, tignan kung kaya ko ba yung role na yun, kaya ko ba siyang i-handle 'no? Ah, kaya ko bang may mga gano'n kasi tayong mga client 'no, hype din sila, hype 'no. Siyempre magkano ang rate mo diyan, ano ba yung dapat mong gawin. So, may mga ganyang matter sometimes sinasabihan ko rin si client, ah, na kailangan i-set i-set natin yung mga important things, timeline 'no. Inayos ko yung timeline namin. Kung sasabihin niyo kung pinapagalitan ko ba si client, yes, sometimes pinagsasabihan ko rin si client na wag niyang gagawin 'to, wag niyang gagawin 'yan. May gano'n talagang eksena kasi nakapag-build na kami ng relationship, and also inallow niya naman 'yun sa'kin. Sabi, "Ben, you can call me. Puwede mo akong pagalitan 'pag nagkamali ako." Oo, pagalitan agad, hindi naman. Pagsabihan lang na, "'Pag ginawa 'yan natin, itong mangyayari. This will be the consequences. Ito yung mangyayari." Gano'n. So, tayong mga VA, tayo ay nagbibigay ng, solusyon sa problem. Mga problem solver tayo, okey? Kaya nga we communicate with, client in a professional way, 'di ba? Kasi hindi rin alam kung ano yung mangyayari bukas, mamaya. Hindi natin alam yung takbo ng economy ng bansa nila. Kailangan alam mo rin yun, okey? Ah, alam mo yung trend na tumatakbo, ano ba yung issue sa kanilang bansa, dapat alam mo rin yun. Kasi it will affect you later on. What if may nangyaring hindi maganda, 'di ba? Cut off agad tayong mga VA, 'no? So, kailangan paghandaan ho natin 'yan. So, hindi tayo puwede lang 'no, mag-dive agad na hindi tayo prepared. Hindi tayo puwedeng pumunta ng giyera na wala tayong dalang extra na bala, okey? So, hindi puwedeng gano'n. So, pag-aralan natin, i-handle yung mga cultural conflicts. Ito, importante 'to sa communications 'no, yung conflict resolution skills. Kaya nilalagay ko talaga 'to sa kuwan ko, sa soft skills ko yung conflict resolution skills, nilagay ko skills 'yan. Mag-ayos ng problema, skills 'yan. Puwede mo 'yan kung meron ka niyan, ilagay mo. And then yung mga, um, trainings na binibigay sa'kin ni client, yun, ina-attend ko yun doon, nagte-take note ako, then nagse-share ako ng ideas ko. So much with that 'no, ah, alam dapat natin na this is reality. Hindi po 'to biro na parang hindi ito para sa mga ano, walang pasensya. Yung madali ma-discourage, ito para sa inyo. Kung madali ka lang ma-discourage, wala kang pasensya, hindi ka nag-e-effort, hindi 'to para sa'yo. I tell you, 'no, kung hindi ka seryoso, hindi 'to para sa'yo. Kasi, ah, kawawa naman, 'no, si client. Nag-e-expect sila na maayos mo yung problem nila tapos hindi mo pala ma-deliver ng maayos yun. So, ang feedback hindi lang sa'yo, sa lahat, sa iba pang mga VAs dahil nagiging word of mouth 'yan. Kasi yang mga CEO na 'yan, may mga kaibigan pa yang mga CEO. Nagme-meet yan sa mga during conferences or conventions, nag-uusap yan sila. At doon nagkakaroon ng recommendation dito, bla bla bla, bla bla bla, na baka mapag-usapan pa. General pa naman sila mag-usap, hindi lang ikaw.
Philippines pa talaga dinadala, okey? So, tayo as VA, Philippines talaga ang dinadala natin. Kasi ang tanong talaga, which country you're from? Yeah, Philippines. Philippines talaga ang dinadala, 'di ba? As a whole. So, para din tayo nag-compete international ba? Wow, 'di ba? So, um, with that 'no, maging ready tayo. I hope sa mga aspiring VAs na nandito ngayon, please do your best. Ah, kung gusto mong makaahon sa kahirapan, isa lang ito, pagiging VA. Marami pang mga ways, pero isa ito, 'no? Kung gusto mong other magkaroon ng transition sa life mo, ibang environment, ibang culture, then why not, 'no? You engage sa pagiging virtual assistant, 'no? So, depende yan kung ano yung motivation mo. Kung motivation mo lang dahil may pang-travel ka, pang-gala ka, mababaw talaga masyado yan na motivation mo, okey? Napo-frustrate ka lang niyan. What if hindi mangyari, okey? So, please sa mga bago, 'wag natin agad ilagay sa mind natin yung 6-digit income ha, kasi 'pag once yan yung motivation mo, mapa-frustrate ka talaga. Kasi baka mag-offer si client sa'yo ng 20,000 muna a month, 30,000 a month, baka hindi mo kunin dahil hindi pa 6 digit. So, wala pong gano'n. 'Wag po tayong maging dilulo, 'wag po tayong mag-ano, parang mag-demand masyado like 'no, mag-start muna tayo kung anong merong i-offer sa atin based sa ating services 'no, let's grab it 'no. Sa ngayon kung titignan niyo, marami ng mababa yung rate ang offer, pero tignan niyo ng mabuti, pag-aralan niyo 'no. I-take niyo kung ano yung kaya niyong i-take, 'di ba? Nasa inyo naman 'yan ang desisyon. 'No, wala sa akin, wala sa ibang mga coaches o wala sa kung sino man. Ikaw ang magdedesisyon niyan kasi at the end of the day, ikaw at ikaw ang haharap kay client 'no. Kayo ang mag-uusap, kayo ang magne-negotiate 'no, mag-uusap kayo, hmm. Ikaw 'yan, wala ng iba. Hindi 'yan masasagot ng mama mo, hindi masasagot ng papa mo, kapatid mo, kung sino man. Nasa iyo po talaga 'yan, okey? So, dapat ready ka din na marami kang i-give up. Dito sa pagiging VA, hindi ko na nakikita palagi yung mga circle of friends ko. Ah, Doon na lang ako sa kwarto, naging extrovert ako pero naging introvert ako. Yung kapitbahay ko hindi ko na nakikita o hindi na ko nakikita ang kapitbahay ko na may kapitbahay siya, 'di ba? So, gano'n talagang buhay dahil sa after shift, ang trabaho ko matulog na lang tapos paggising mag-ready trabaho naman. May work-life balance naman, pero kailangan mo lang i-manage, okey? Ang mahalaga kasama yung pamilya mo. 'No, or sometimes tayo mga VA, we go outside sa ibang environment, pupunta tayo, doon tayo mag-work, sa Boracay, sa coffee shop ba. Like me, ako ginagawa ko pupunta ako ng Cebu, alam ni Ralph last time 'no, crazy crazy talaga yung ginawa ko, travel agad puntang Cebu, 'di ba? O doon nag-work ilang days, then Zamboanga ulit, then Manila na naman, dito na naman, sa iba-ibang places, depende sa'yo. As long as may internet connection, may backup, why not? 'Pag meron ka namang extra pera, 'no, you can do that, okay? So, so do the planning, do the research, enhance your skills, ayusin mo yung application mo, yung resume. Marami naman diyan si VA Rookies mga tips and how, 'no? Basahin niyo na lang yun, pag-aralan niyo, 'wag na mag-comment ng how po, 'di ba? Alisin natin yun, okay? So, sabi ito, in digital world, your work speaks sure, it tells a story of excellence and dedication. Wow! So, gano'n talaga, okay. So, ito yung industry na pinasok natin. We are entering into digital era, 'no? So, 'pag ikaw ay hindi techie, kailangan mo talagang maging techie. Kailangan mo talagang mag-explore kasi kung hindi mapag-iiwanan ka. Kailangan mong sumabay sa trend,
no, in this digital world. High-tech na lahat ngayon, okay? So, kailangan open ka sa mga possibilities, open ka sa mga new skills, open ka mag-embrace ng, rejection, open kang ah, mag-accept ng mga mistakes, open ka na i-accept yung sarili mo, i-accept mo talagang sarili mo, magpakatotoo ka, okay? So, para later on hindi ka magkaroon ng conflict sa sarili mo. So, dito sa pagiging VA, kalaban mo pa rin yung sarili mo, pati yung antok. Pero swerte tayo dahil may mga coffee naman tayo, 'no? Every time mag-work tayo may kape tayo, 'di ba? Makikipag-good morning din tayo sa ating mga client with coffee, kahit gabi dito sa Pilipinas, 'no? Maki-jive tayo sa kanilang time zone, 'di ba? Ayan. So with that, um, 'no, I hope, in the future, 'no, kasi one thing na kaya ako pupunta ng US is magkakaroon ako ng business proposal with my client na possible na magtayo kami ng VA agency dito sa Pilipinas. Aside from VA agency, mga timepiece at saka mga clothing apparels as well, no? Mga branded apparels from US. So, isa yan sa mga reasons why pupunta ako ng US. So, vacation yun siya, bakasyon. Libreng bakasyon si client. All paid, no, yung expenses, no? Kahit yung sa visa, sila na lahat doon. Makikipag-coordinate kami sa immigration lawyer sa US. So, gano'n. Alam niyo, ah, talagang I'm so happy and blessed kasi hindi ko 'to na-experience nung nasa corporate ako. Dito ko lang 'to na-experience as VA, 'no. Ah, grabe yung grabe yung experience kasi alam ng ko, alam ng client ko na ginagawa ko 'to. I'm helping other VAs. Alam ng client ko yung ginagawa ko. I'm very transparent to him. At siya ng support sa akin. Sometimes nagbibigay pa siya sa'kin ng extra. "Ruben, I give you this extra, use this, blah, blah." Yung mga travel ko siya ang nagbabayad, gano'n. Para dito lang sa ganitong work. So, I'm very open sa client ko, as in, yun. So, with that, thank you so much sa inyong lahat, 'no. Ah, Thank you din sa Digos City Freelancers for this opportunity.